Ang Canada ay isa sa mga may highest rates ng tinatawag na MAID or MAID. Ito yung Medical Assistance in Dying sa buong mundo. I think pangatlo ito sa Quebec, no? Yung MAID or Medical Assistance in Dying ay euthanasia. Ang ibig sabihin ng euthanasia ay yung mga taong buhay pero gusto nang mamatay. At legal sa kanila. Tinutulungan nilang mamatay yung isang tao sa pamamagitan nitong MAID. By 2023, over 60,000 na mga katao yung namatay through this. Sipin nyo yun. It makes a significant cause of death. About 1 in every death sa nation ng Canada. Isa sa 20 ay dahil sa euthanasia. No? At marami sa mga yon, of course, ay yung mga matatanda na. O kaya naman, merong mga hindi na gumagaling na karamdaman. O kaya naman, yung may severe pain nararamdaman. Imagine nilang natin, ito ay mga tao na supposedly dapat ina-assist, tinutulungan para mabuhay. Pero ang ginawa nila ay ina-assist nila para tigilan ang buhay. Instead na i-carry yung burden, kahit mahirap, i-carry yung burden na pagtiisan, society is offering them an escape. An escape, no? From life itself. Sa kabaliktaran mismo yung ginagawa ni Apostle Paul dito sa 1 Thessalonians chapter 5. Sa final instruction niya sa Thessalonian church, yung verse 14, ipinakita ang isang radically different version. Kabaliktaran ng nandito sa Canada. No? It is not abandonment, rather spiritual care. Hindi dahil may kahinaan, iiwan. Hindi dahil mahina ay tatanggihan o tutulungang tapusin, no? Kung hindi, tutulungan magpanumbalik sa spiritual na lakas. Itong verse 12 hanggang verse 28, nandito na nakabilang sa final instruction ni Apostle Paul dito sa Thessalonians. At itong ina-address ni Apostle Paul na ito ay mga Christians, ordinary Christians, every Christian doon sa Thessalonian church. Sabi niya, we urge you, brothers. Alam natin yung brothers, lahatan na yon, no? Brothers and sisters, ang ibig sabihin kapag sinabi sa New Testament na mga brothers. At sinabi niya, we urge you, and in-urge ni Apostle Paul doon sa mga bawat Christian sa Thessalonian church. We urge you, brothers, to pag inisa-isa natin yon, minister to those who are in need. Pagministeryuhan, gawan, tulungan para sa kanilang mga espiritual na kabutihan. Nabasa natin, I think kapansin-pansin sa inyo nung binasa natin yung bago yung mag-verse 14. Nung sinabi sa verse 12 at verse 13, ito'y utos para sa mga office bearers. Sabi ni Apostle Paul, ganito nyo tatratuhin yung mga office bearers. Now, sa verse 14, ganito nyo naman tatratuhin yung bawat isa. Ganito nyo tatratuhin yung mga bawat miyembro ng inyong Thessalonian church. It is a call for the what? The ordinary members. To what? To the other ordinary members. At ang pinapakita natin sa kanila dito, ni Apostle Paul, ay merong kahinaan. Yung mga bawat miyembro na iyon. At sila ay accountable bilang isang buong church para sa spiritual betterment ng kanilang mga kapatiran. It is not a call only for the pastoral office. It is a call for every Christian to have a heart of a shepherd. To have a heart for pastoral care. Kaya dito natin makikita na ang ibig sabihin talaga dito ni Apostle Paul na tungkulin ng mga kabilang sa simbahan na alagaan nila yung isa't isa para sa kanilang espiritual na kapakanan. That every member must minister to one another
for their spiritual well-being. Yung weaknesses na nakapaloob dito ay hindi financial lang, hindi skill-wise, tulungan nyo sila dahil lacking sila sa skill, or hindi ito personality problem, ito ay spiritual problem. Spiritual weakness. Yung inisa-isa doon, mga spiritual weaknesses iyon. But, it assumes na sila ay spiritually weak, sila ay spiritually alive. No? Hindi sila spiritually dead. They're spiritually weak. Sila'y buhay. May buhay, mahina lang. No? Hindi sasabihin niya ni Apostle Paul para sa mga unbelievers. Dahil ang description ni Apostle Paul sa unbelievers sa Ephesians chapter 2, they are spiritually dead. Patay. Walang buhay. Hindi mahina, patay. Kaya kung merong nakakarinig sa atin na hindi pa mananampalataya, makakapanood nito ng mga hindi pa mananampalataya, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, hindi ka spiritual na mahina, spiritual kang patay. At ang panawagan sa iyo ay sa nakapagliligtas na biyaya ng Diyos, tumingin ka sa Panginoong Hesukristo at mabuhay ka. Now for us, sa isang congregation, sa isang church, sa ating 7th year, paano natin pagmiministeran yung isa't isa? How do we minister to one another? Merong dalawa tayong makikita dito na paraan kung paano tayo makakapag-minister sa isa't isa. Una, we can minister to one another with different approaches. Merong iba-iba talaga na tugon o paraan paano tayo mag-minister sa isa't isa. Pero number 2, we should minister with a singular disposition. No? Iba't ibang paraan, iisang disposisyon. Iba-iba yung paraan ng pag-minister, hindi lang isa. Marami. Pero ang puso, dapat iisa. So let's look at those two. Number 1, we should minister with different dispositions. Sa verse 14, verse A, nilista ni Apostle Paul yung mga spiritual weaknesses. At sa bawat spiritual weakness, meron siyang tinuro na paraan kung paano tumugon sa bawat isang iyon. Ano yung una? Sabi ni Apostle Paul, we ask you brothers, verse 14, we urge you brothers, admonish the idle. Ang admonish ay isang sharp correction. Rebuke ito. Sino yung ire-rebuke? Isang specific weakness. Ano yung weakness na yon? Sila na mga, sino sila? Sila yung mga idol. Yung mga idol dito ay yung mga, hindi lang ito tungkol sa mga misbehavior. Ito isang military word para sa kanila ng mga dapat may ginagawa pero hindi kumikilos at inaabandona yung dapat nilang gawin. Isa siyang military word. At sa context ng Thessalonians, sila yung mga may maling eschatology. No? Naniwala sila na bumalik na si Christ. Maniwala sila, bumalik na si Christ, therefore, iniwan na yung trabaho nila, wala na silang ginagawa. Anong sabi ni Apostle Paul? Para sa kanila na mga unruly, mga talagang hindi sumusunod, hindi ginagawa yung obligasyon nila bilang mga mananampalataya. Anong sinabi? Admonish them. Kailangan nila ng matalas, masakit, malakas na mga babala. Unang kahinaan, isang klase ng tugon. Pangalawa, anong sinabi ni Apostle Paul? Sino yung anong weakness? Encourage the faint-hearted. Yung faint-hearted na binabanggit dito, actually, pag niliteral mo yon sa Greek, it means little soul or small-hearted. Ito yung mga mananampalataya na sobrang downcast, sobrang discouraged palagi. Sila yung palaging sorrowful. Ang temptation nila ay temptation na palaging malungkot. Yun ang temptation nila, palaging sa usapin ng kalungkutan. Or they can be persecuted at nawala na yung resolve nila. No? Perhaps many things because of suffering, because of the faith, at iba pang mga dahilan. No? Anong sabi ni Apostle? Paano mo ititreat yung faint-hearted? Anong sinabi niya? Encourage. Pag faint-hearted, encourage. Kapag idle, unruly,
admonish. Pangatlo, anong sinabi niya? Help the weak. Yung mga weak dito, perhaps, ay sila ng mga bagong converts. Mga bagong mananampalataya. Mga bago sa faith. Ano? At ang sinabi ni Paul, they should be attended with tenderness. Kailangan silang tulungan. Perhaps ito rin yung mga mananampalataya na hindi pa firm yung conscience nila, hindi pa firm yung kanilang belief, hindi pa sila grounded, fully grounded sa salita ng Panginoon. Isipin nyo, pagan sila eh. No? Yung ibang mga Thessalonians, hindi Hudyo yan. From paganism, naging Christian, hindi mo aasahan na alam na nila lahat ng Mosaic Pentateuch kaysa dun sa mga Hudyo. No? Ang sinabi ni Apostle Paul ay to help them. Tulungan sila na lumago. Tulungan sila sa kanilang kahinaan. Pero, kapag sinamarize natin yung tatlong yon, pinapakita sa atin ng salita ng Diyos na hindi iisa ang paraan ng pag-minister. Na merong iba't ibang paraan ng pag-minister sa bawat kondisyon ng mga mananampalataya. At kailangan natin dito ng pinabanal na karunungan ng Panginoon. There should be an appropriate and sanctified address to specific spiritual weakness as the key to an effective ministry. Kung gusto nating mag-epektibo yung pag-minister natin sa kapatid, kailangan alam natin, sila ba'y matigas talaga ang ulo? O sila na panghihinaan lang? O bago lang? Kailangan nating makilatis yung kanilang totoong kalagayan para mailapat natin yung pangministeryong gamot doon sa kanilang talagang kinalalagyan or condition nila. No? Sa usapin ng medicine, sa usapin ng mga doktor, mga pasyente, ang unang-unang gagawin sa'yo ng doktor, kapag pumunta ka sa clinic, pumunta tayo sa ospital, ang unang-unang gagawin nila ay i-diagnose muna tayo. Hindi sila basta-basta nila magbibigay ng gamot. Hindi pagpasok ko pa lang, biogesic. Hindi. Minsan, kahit alam na nila kung ano yung kalagayan natin, broadly speaking, pero hindi sila sure, magpapatest pa sila. O magbigay ka ng test na ganito para sure tayo, para pag sure na tayo, alam ko kung ano yung specific na gamot. Specific na procedure na pwedeng ibigay doon sa pasyente mismo. Only after diagnosis that the doctor do prescription. At sa totoo lang, sa usapin ng medisina, isang medical malpractice para sa isang doktor na magbigay ng iisang prescription sa lahat ng pasyente. Hindi pwedeng gawin yon. No? At yan ang makikita natin dito sa salita ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14, ito yung kanya-kanyang kahinaan nila, ito yung espiritual at tugon ng ebanghelyong biyaya sa bawat kahinaan na yon. And hindi lang yan tinuro ni Paul, ipinamuhay yan ni Apostle Paul. No? Si Apostle Paul, pag binasa mo yung Book of Philippians, ano yung mapapakinggan mo na tono ni Apostle Paul? Masaya siya. No? Very encouraging siya, very gentle siya sa Philippian church. Now, paano kung sa Galatian church? Ano yung tono ni Apostle Paul? Ang talas. Una pa lang, woe to them who preach another gospel. Let them be accursed. Ang talas ni Apostle Paul. Talagang napakatalas yung pananalita niya. Bakit? Kasi ito yung nagpupumilit sa mga maling ebanghelyo. Sa Thessalonian church, ganun din, very encouraging siya, no? Sa isang church na ito. Iba-iba yung kanyang tugon. Pero kanino natutunan niyo ni Paul at maging ng ibang mga apostles? Walang iba kung hindi sa Panginoong Hesus. Natutunan niyo ng apostol sa kanyang Diyos.
Bakit to sinulat sa 1 Thessalonians 5:14? Dahil ganun ang Diyos. Walang inuutos sa atin na hindi nagre-reflect ng mismong ginagawa ng Diyos. At alam ng Diyos, siya gumawa sa atin eh. Alam niya kahinaan natin na hindi one size fits all. Siya mismo nakakala, pag binasa mo yung buong Bible, ang haba, no? May narrative, may poetry, may prophecy, narrative ulit, may letters, iba-iba. No? Hindi iisa lang. Merong variety. Bakit may variety sa Bible? Kasi may variety tayo ng weaknesses. Punong-puno ng variety ang Bible dahil meron tayong iba't ibang klase ng mga kahinaan. And that's what Jesus Christ have done in His life. Nung nandito ang Panginoong Jesus sa lupa at siya'y nagministeryo, kitang-kita natin ng Panginoong Jesus na ina-apply niya to. Itong 1 Thessalonians 5:14. Sabi ni Jesus sa mga nabibigatan at napapagod, anong sabi niya? Bakit kayo ganyan? Hindi. Ang sabi ni Jesus sa mga napapagod at nabibigatan, halina kayo mamahinga sa akin. He gives comfort. At kay Pedro, kay Apostle Peter, na very confident, and he also confidently fell, si Apostle Peter, napaka-sharp ni Jesus. No? Wala kayong makikita na ibang apostle na bigla niya na lang ginaganon. No? Si Apostle Peter, yung isang apostle na palaging ang tala sa pananalita ni Jesus sa kanya. Sasabihin ni Apostle Peter, hindi kita iiwan, Panginoon. Hindi, tatakwil mo nga ako eh. Sabi ni Jesus kay Apostle Peter, get thee behind me, Satan. Isipin nyo, no? Disciple niya. Pero ang talas, bakit? Kasi kailangan. Kailangan ni Apostle Peter ng ganong klase ng pananalita. Hindi dapat kay Apostle Peter na kung gaano karahan si Jesus kay Thomas, hindi siya ganon kay Peter. Magkaiba. Iba si Thomas, iba si Pedro. Nung si Apostle Thomas ang nagduda, sinabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nahawakan yung kamay at tagiliran ni Jesus. Dumating si Jesus at pinatunayan niya, sige, nandito na ako, hawakan mo. Yung kamay ko, hawakan mo yung tagiliran ko. Hindi sinabihan ni Jesus, si Thomas, na get thee behind me, Satan. Magkaiba sila. Magkaiba sila ng kalalagayan. Sa ganitong paraan, nagsasalita yung Diyos sa atin. Nakabase kung nasan tayo, ano ang kahinaan natin, ano ang kailangan natin espiritual. At ganyan dapat tayo, mga kapatid, sa isa't isa bilang mga mananampalataya. We minister to one another according to the condition or weaknesses of our fellow Christians with the wisdom of God. At dito sa panawagan na to na dapat tayo ay tumugon sa isa't isa ng may pagmiministeryong may karunungan, mayroon tayong mga kailangang pag-ingatan. Two things to be careful of. Una, number one, be careful not to interpret weakness as unconvertedness. Una, huwag nating i-interpret ang kahinaan ng kapatid sa pananampalataya bilang isang kawalang pananampalataya. Dahil hindi yan ang sinabi ni Paul dito. Sinabi niya, totoong Christian na idle. Totoong Christian na faint-hearted. Totoong Christian na weak. Hindi porket mahina ang kapatid ay hindi na siya mananampalataya. Ulitin natin. Hindi porket mahina ang kapatid ay hindi na siya mananampalataya. Merong mga totoong Kristiyano na talagang totoong mahina. Let me give you an example. Hindi ko siya pwedeng sabihin na unnamed kasi pag sinabi ko yung description, alam niyo na kung sino siya. No?
Sabihin ko na yung pangalan, si Lot. Hindi si Ate Lot, Lot lang. Si Lot. Alam nyo, kapag binasa natin yung Bible, sa Old Testament, sa Genesis, pag binasa nyo yung buhay ni Lot, tapos hindi nyo binasa yung New Testament, anong unang-unang may isip mo kay Lot? Hindi siya believer. Paano mo ma-judge na itong si Lot ay believer? Isipin mo ba naman, hinati ni Abraham, nag-away yung alipin ni Abraham sa ni Lot, pamangkin niya si Lot, tapos sinabi ni Lot, sinabi ni Abraham, kahit alin dyan sa dalawa, piliin mo, saan ka, sa kabila ako. Ang pinili ni Lot, yung maganda na lupa, pero malapit sa Sodom and Gomorrah. Parang may marka na sa akin to si Lot. May maganda yung pinipili pero malapit sa kasalanan. Tapos next chapter, anong nangyari kay Lot? Sa pagtingin natin, nasa loob na ng Sodom and Gomorrah. Nakatira sa loob. Mukhang di talaga Kristyano to. Bakit pupunta yun doon sa loob ng Sodom and Gomorrah? To the point na yung Panginoon ay nagpadala pa ng mga anghel para lang iligtas sila. Nung ililigtas sila, ano pang ginawa ni Lot? Nanatili pa, nag-isip pa. Alis kaya ako dito? Sabi na ng Panginoon, umalis na kayo dyan, gugunawin ko. Nag-isip pa. Strike 3 ka na sa akin, Lot. Ganyan ka. Parang nagdududa na talaga ako sa salvation. Tapos, di ba, yung mga tao doon gustong rapein yung mga anghel. Anong sinabi ni Lot? Eto yung mga anak kong babae. Nako, ang dami mo ng strike sa akin, Lot. Pero pagdating sa New Testament, brethren, alam niyo kung anong description kay Lot? Pagdating sa 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Pansinin nyo. Sige, basahin natin. 2 Peter chapter 2, verses 7 at 8. Sa unang tingin natin, walang faith itong taong to, hindi siya totoong believer, si Abraham lang ang believer, pero sabi ng 2 Peter chapter 2, verse 7 at 8, sabi dito, and if he, ito yung Panginoon ito, and if God rescued, anong sabi? Anong description kay Lot? Righteous. Panginoon, bakit ganon? Ba't righteous ang tawag mo kay Lot? If he rescued righteous Lot, anong description sa kanya? Greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. Nandun daw siya sa Sodom and Gomorrah, nakatira siya doon, pero ayaw niya yung nangyayari. Mali yung decision niya, mali yung choice niya, napaka-unwise niya, mali yung mga decision niya. Pero anong sinabi ng New Testament? Hirap na hirap siya. Ayaw niya ng kasamaan. Verse 8, for as the righteous man lived among them day by day, after day, he was tormenting his righteous soul over their lawless deeds that he saw and heard. Therefore, brothers, napaka-importante nito sa atin bilang isang congregation, no? Kapag nakikita natin yung kahinaan ng ating mga kapatid, ang unang-unang iisipin natin ay hindi sabihin, baka unbeliever talaga to. Baka hindi tunay na Christian to. Hindi yun ang judgment ni Paul sa 1 Thessalonians 5:14. Hindi niya sinabi, to the idle, unbeliever yan. To the faint-hearted, unbeliever yan. To the weak, unbeliever yan. No, sinabi niya, ito'y tunay na Christian na may tunay na kahinaan na tunay na dapat tulungan. Tunay na dapat pagministeryohan. Pinakita ng Diyos ang kahinaan ng ating mga kapatid. Meron talaga tayong mga kapatid, brethren, we have brothers who are
unruly. We have brothers who are faint-hearted. We have brothers who are weak. And God opened our eyes to their weakness for us to help them. For us to minister to them. Yun ang pinaka-purpose kung bakit pinakita sa atin iyon ng Panginoon. Yun ang una. We should be careful. Pangalawa, kailangan din, wag nating pagbali-baliktarin yung utos ni Apostle Paul. Kailangan yung mga discourage, wag nating i-rebuke. Kailangan yung mga unruly, wag nating i-comfort. Kailangan yung mga weak, wag tayong in-expect natin matured agad sila. Yung bagong Christian pa lang, mga bagong mananampalataya pa lang, no? Ang tinuturo sa atin dito ng Panginoon is for us to go, to grow, and to go and shepherd one another. Let us grow first ang ating ministerial hearts. Dahil galing sa ministerial hearts, doon lalabas yung ating pakialam sa isa't isa. Doon natin titignan yung bawat isa bilang individual na mananampalataya at hindi natin itatag yung bawat isa ng basta-basta. Titignan natin sila ng mata sa mata, pangalan, mayroong isang pangalan, may totoong buhay, mayroong totoong kalagayan, at hindi natin sasabihan na hindi, ganyan din yung dati. Hindi, magkaiba. Lahat sa atin magkakaiba. We are different. Meron tayong pagkakaiba sa isa't isa. Kahit bago natin linangin yung ating karunungan, kung paano tayo tutugon sa bawat isa, ang unang linangin natin ay ang ating mga pangministeryong puso. Pangministeryong puso na totoong may pakialam sa isa't isa. Kaya pag may nagtatanong, Pastor, anong gagawin natin kay kapatid na ganito? Kausapin mo. Bakit? Diagnose. Tignan mo muna, nasang kalagayan siya. Hindi ka magbabrand, ganito lang yan. Hindi lahat, brethren, ay black and white. No, it's not. Hindi black and white. Hindi black and white. Tayo ay may kanya-kanyang pangalan. Itatrato mo si kapatid bilang siya. Hindi mo siya ilalagay sa box. And according sa kanyang kailangan, kahinaan, doon tayo tutugon sa kanya. So 7th year anniversary na natin ngayon. At para sa mga pioneer na members, we are more than 7 years kasi may almost 2 years pa tayo na outreach, no? Sa mga pagkatapos ng covenanting ay nakasama namin kayo. Ang isang pinakita sa iyo ng Panginoon sa 7 years na yon ay yung kahinaan natin. Yun yung ginawa ng Panginoon. Pinakita sa inyo, Panginoon, etong mga kasama mo, eto yung mga kahinaan nila. Ito yung mga kahinaan nila. Ilan ba tayo ng 24? Ganon, 24, 26. Ganon. Etong 25 na to, itong 23 na to, makikita mo yung kahinaan nila. Isa-isa. You will see them. At sa mga bago, huwag kayo maghintay lang kayo. Makikita niyo yun. Okay? Kahapon, nung nagbo-bonfire, may mga sinabihan ako, wala pa, bago pa to. Wala pa. Wala pang nakakaaway dito yan. Tignan natin. Sabi ko kay Art, wala pa to. Sabi ni Art, gusto ko na nga eh. Pero, mga kapatid, it is true that the longer we are together, the more we will see each other's weaknesses. Mas matagal tayong magkakasama, ang mas makikilala natin sa isa't isa ay yung kahinaan ng bawat isa. Parte yan, mga kapatid, ng knowing each other. Hindi ibig sabihin, makikita mong kung ano yung trabaho lang nila, kakayanan lang nila. Hindi, ang isang makikita natin sa isa't isa ay, ganito pala yung kahinaan niya. Ganito pala yung kahinaan niya. Ganito pala yung kahinaan niya. Makikita natin yun sa pagtagal ng taon. At bakit pinapakita ng Panginoon yun? For us
to minister to them. That's why. Kaya dun sa mga sinabi kanina ni Apostle Paul, na unruly, na faint-hearted, na weak, may mga pangalan na kayo naiisip. Si kapatid na ganito, unruly. Si kapatid ganito, faint-hearted. Si kapatid na ganito, weak. Now, for what? Minister. Pagministeryuhan sila sa kanya-kanyang kahinaan nila. Number 2. Okay, iba-iba yung paraan ng pag-minister, pero kailangan iisa yung disposition, iisa yung puso. At ang command na dapat maging disposition natin sa isa't isa ay iisang salita dito sa text. Anong sinabi? Be patient. Ang sinabi doon sa ating text, no? Be admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with them all. Lahat daw ng kahinaan, kailangan maging patient tayo sa kanila. Lahat na nakikita nating mga kahinaan, kailangan tayong magtiis. And by the way, yung pagtitiis na yun ay magtiis ng nagmi-minister. Hindi yung pagtitiis na hindi active, no? Pagtitiisan mo, tapos wala kang ginagawa. Hindi. Nagtitiis sa tuloy-tuloy na pagmi-minister. Ito yung heart disposition ng pagiging patient, pagiging merciful, pagiging gracious sa harap ng iba't ibang mga spiritual na kahinaan. Ito yung ginagawa ng patience. It does not give up. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Nakita mo yung mga kahinaan na yan, do not give up on ministering to them. Sa harap, no? Sa harap mismo, no, nakikitang iba't ibang kahinaan sa kapatiran. Ang ibig sabihin ng pagtatyaga ay ang hindi pagsuko. Not giving up on the weak brothers. No? At sa pag-deal natin doon sa weaknesses ng iba't ibang kapatid, yes, iba't ibang approaches, but one ang disposition. Patience means not giving up on dealing and ministering to them. Isa yan sa mga karakteristik ng pag-ibig. Sabi ng 1 Corinthians 13, love is patient. Kung hindi patient, hindi love yun. No? Kung susukuan mo na lang bigla-bigla, paano mo tatawaging pag-ibig yun? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Ang pag-ibig ay nagtitiis. Ang pag-ibig ay nagtutuloy. It endures. Ano? At gagawin natin yon, brethren, dahil yan ang unang ginawa ng Diyos. That's it. Yan ay unang ginawa ng Diyos sa iyo. Yan ang unang ginawa ng Diyos sa akin. Yung mga inuutusan dito ni Apostle Paul ay mga Christians na pinagtiyagaan ng Diyos. Yung inuutusan ni Apostle Paul na brothers ay sila na hindi sinukuan ng Panginoon. God has been patient with these Thessalonian sinners. God has been patient to the specific sinners. God has been patient to these individual sinners. And brethren, ganun din ang Panginoon sa 7 years ng ARBC. Sa 7 taon ng ARBC, guess what? Sino yung pinaka nagtiis? Sino yung naging pinaka matyaga? Ang Diyos. God has been patient with us. Sa ating congregation, sa atin isa-isa. He was very patient with us. Hindi niya sinabi sa unang taon, ay ganyan pala kayo. Tiwalag ko na kayo. No, He has been very patient sa atin. No? And even until now, ang ating Diyos ay nag-exercise ng patience. Hindi lang before conversion, kundi after conversion. Bago tayo ma-convert, ilang taon ka bago ka na-convert? Patience ng Panginoon yon. Tapos nung na-convert ka, sinless ka na ba? Hindi pa rin. Patient pa rin yung Panginoon. All throughout our lives,
kung ano edad mo, yun ang taon kung gaano katagal naging patient sa iyo ang Panginoon. Tell me your age, and I will tell you how many years He has been patient with you. Ganong katagal. At mula doon, sa patience na ipinakita sa atin, nakikilala natin ang Diyos. The Lord is the God of patience. Pag inisip mo ang Diyos Ama, kailangang isipin mo, isa siyang mapagpasensyang Ama. Pag iniisip mo ang Diyos Anak, ang Panginoong Jesus, kailangang isipin mo, He is the patient Son of God. Kapag iniisip mo, sino ba ang banal na Espiritu? Yung recent, nabanggit ni Pastor Erdick kanina, sa recent na pag-aaral, pangangaral natin sa Galatians, punong-puno ng Holy Spirit, no? Pag believer tayo, indwelt na yung Holy Spirit sa atin. Pero ginigrieve natin yung Holy Spirit, no? Pero iniiwanan niya ba tayo? Pag nagkasala ka, sabihin ng Holy Spirit, I'm out. Sabihin ba ng Banal na Espiritu, ayoko na dito. Hindi. Nananatili ang Banal na Espiritu. When you think of the Holy Spirit, consider His character. Patient. Napaka mapagtiis ng Banal na Espiritu. At ang mabuting balita ng Diyos, pinako ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, pinako siya dahil hindi siya sumuko para sa mga makasalanan. Hindi siya sumuko para sa mga makasalanan. Hindi kanya sinukuan, kapatid. Kaya siya namatay sa krus because He has been patient with you. Recently, nung kinasal si Jesus at si Crystal, ang isa sa mga gusto ko na part doon sa vow ni Crystal, sorry, hindi ko pinaalam, pero isa sa gusto kong sinabi ni Crystal sa sarili niyang vow, yung hindi traditional, yung personal. Sabi niya, ganito yung tingin sa akin ng iba't ibang tao. Now, Jeshu, you will see all those versions. Ang makakasama mo ay lahat ng versions ko. And brethren, ganun tayo. No? Kapag tinignan natin itong mga kahinaang to, sometime over the years, naging isa tayo sa mga ganon. Sometime in your life, ikaw yung unruly. Ikaw yung di nakikinig. Sometime in your Christian life, ikaw yung faint-hearted, konting kibot, lugmok. Sometime in your Christian life, nagsimula ka, ikaw yung weak. But God has been patient with us all. Sa lahat ng versions natin. Alam ng Diyos ang lahat ng versions natin. Alam ng Diyos yung lahat ng versions ko. Alam ng Diyos kung kailan matigas ang ulo ko, kailan ako napanghihinaan ng loob, kailan ako yung weak, yung unang believer pa lang. God knows that. God knows every version of you. Hindi ka binabox ng Panginoon. Hindi sasabihin ng Panginoon, ganito ka. Hindi. Alam niya yung buong pagkatao mo. Alam niya yung buong kasaysayan mo. Alam niya yung buong ikaw. Alam niya yung buong kaibuturan ng puso mo. Sinasabi pa nga ng scripture, maging tayo, hindi natin alam yung kaibuturan ng puso natin. Pero ang Diyos, alam niya. And ang sabi niya, no, hindi ako susuko. Iyayakapin ko yung lahat ng ikaw. I will embrace all of you. No, isipin na lang natin kung nag-give up yung Panginoon sa time na matigas ang ulo natin. Nasa na tayo? Isipin na lang natin kung hindi tayo in-encourage ng Panginoon sa time na faint-hearted tayo. Yung iba, pagbalik nila sa ayaw nila yung ano bang tawag doon? My memory sa Facebook. Kasi bumabalik yung cringe moments, no? Anong ginagawa ko nito? Imo-imo ako. That's still you. Hindi yun ibang tao, ikaw yun. Yung matigas ang ulo dati, ikaw yun. Yung mahina, ikaw rin yun. Hindi yun iba-ibang tao. Isang Joseph yun. Isang ikaw yun. And what did God do? He still sent His Son to die on the cross to place Himself on our account.
Andyan ang Diyos. Nung unruly ka, nandyan ang Diyos. Nung faint-hearted ka, nandyan ang Diyos. Nung mahina ka. At yan yung mismong testimony ni Apostle Paul. 1 Timothy 1:16, sabi niya, but for that very reason, I, Apostle Paul, was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Sabi ni Apostle Paul, yung nag-uutos dito sa 1 Timothy 5:14, sabi niya, patient ang Diyos sa akin. Naging patient yung Diyos sa akin. Therefore, brothers, ngayong na-realize na natin kung gaano ka-patient yung Diyos sa atin, now do the same. Kung gaano naging patient yung Panginoon sa iyo personally, now extend that to your brothers. Extend that sa iyong mga kapatid sa pananampalataya as you minister to them. Galing sa Ebanghelyo ang iyong pagmiministeryo. Galing sa tinanggap mo ang ibibigay mo. Galing sa dinanas mong pagpitiis ng Diyos at hindi pagsuko ng Diyos sa iyo, kaya hindi mo susukuan. Anumang kahinaan yung makita mo sa ating kalagitnaan at kapatiran. This gospel calls us to be patient to one another. Dati talagang di naman die hard, pero fanboy ako ni Matt Chandler, isang preacher, no? Ng mga New Calvinists. At isa sa mga sinabi niya na gustong-gusto ko, sabi niya, he described love. Anong ibig sabihin ng pag-ibig? Sabi niya, love says, I've seen the ugly parts of you and I am staying. That's patience. Ito ang ibig sabihin ng pagmamahal. Nakita ko ang lahat ng mga kapangitan mo. Nakita ko ang mga kahinaan mo. Nakita ko kung saan ka palya. Pero mananatili ako. Hindi ako aalis. That's love. Tinanggap mo yan sa Panginoon ngayon. Yan ang gawin mo sa bawat kapatid natin. At bilang pagtatapos, in the end, brothers and sisters, ang tawag ni Apostle Paul ay sa isang iglesia ay isang ministeryo na parehong merong karunungan at merong pagtitiis. May karunungan dahil meron tayong iba't ibang kahinaan, iba't ibang hugis at pag-ibig na kailangang nag-aaral at pagpapasensya dahil ang lahat ng mananampalataya ay isang long-term na work ng grace. Kaya nawa ang Panginoon na naging mapagpasensya na pinasa ng ating mga kasalanan ay humubog sa atin para tayo ay maging mga tao ng Diyos na mapagpasensyang pinapasan yung mga kahinaan ng bawat isa. Let us rise, ARBC brethren, as ministers of grace. Manalangin tayo. O Diyos, pinupuri po namin kayo sa hapong ito. Mula sa maikli na talata ng inyong salita, humihiling kami, O Diyos, na magmula dito, matutunan namin kung paano kami tutugon sa kahinaan at tutugon na namin ang kahinaan ng merong pagmiministeryo because that is what you have done for us. O Lord, patawarin niyo po kami kung hindi namin nire-reflect ang patience mo. Patawarin niyo po kami na samantalang kami ay maraming kahinaan din pero napaka-impatient namin sa aming kapatiran, patawad Panginoon. At punuin niyo po kami ng uri ng pag-ibig na nakikita at dinanas namin sa Ebanghelyo. Maraming salamat po. Ito'y tinataas namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.